Aroy, mga ate at kuya, bonggang-bonggang eskandalong nangyayari ngayon sa jowa ng isang politiko. Marami naman silang eskandalo. Nga pala, baka magtaka kayo kung bakit ito yung picture. Tinakpan ko na lang yung pictures ng mga taong involved sa eskandalo. Hindi yung nasa gitna ha, may sarili naman silang eskandalong kinasasangkutan. Yung nasa gitna ang dalawa. Kaya sila may picture nung yung topic natin ay yung nasa left and right, hindi yung dalawang nasa gitna. Alright? Baka magalit na naman si sexy Mamshi na maliit ang tiyan, diba? Magurgur pa Kems. Kaya may picture po si politiko at saka yung jowa niya together with sexy Mamshi and Pussycat, ay doon kasi ginanap ang birthday ni babae sa palasyo. Ang sosyal, no? Sana all. Sige nga, dikit pa kayo sa bisita nyo na pinaghandaan nyo dyan sa palasyo nung nag-birthday. Talaga may blow the cake. Talagang apaka-espesyal, no? Doon talaga nag-celebrar ng kanyang birthday si Beauty Queen. Tapos malalaman mo sabik sa hotel. Sabi lang ng mga screenshot, sabik sa hotel si Beauty Queen. According sa mga screenshots na ipapakita ko sa in few minutes, dahil alas 7 ng umaga ay gusto nang kumain. Even Direk Darilya parang nag-react dito, mga ate at kuya. Anyway, eto po yung balita. Diyos ko, talaga mapapahaba ang diskusyon natin. Mamaya i-discuss din natin yung anak nung nasa gitna, delikado rin na maagawan ng shota. Kasi matinik talaga yung lalaking, yung third party na involved. Again po, si Beauty Queen ay shota ni politiko. And si Beauty Queen ay according sa mga screenshots ay naghahanap pa ng ibang putahe alas 7 ng umaga. Hindi katulad ng kanta ni alas 7 ng gabi, magandang babae na honey, may kanta ka si Andrew Ino, nalimutan ko na. Mga mata, ang di ko lang alam ay manloloko. Parang yung match naman sa kanta ni Andrew eh. Anyway, eto po. Mainit-init pa, sabi ni ako si Marites. Marites talaga ang nag-post ni Techiwa. Ang fuckboy ng GMA in-expose ng kanyang asawa. May asawa na. Ito yung guy. Rob ang pangalan. Kapilyado niya yung asawa ni Lucy Torres. Yeah. So yan. Cutie-cutie. Alam niyo, parang mistisuin siya. And ang dinig ko, malaki ang kanyang future. Malaki ang kanyang biyaya. Bahala kayo dyan. Banyo Queen ba yon? Yung kanta na yon. Okay. Ito na nabanggit pala. Si Beauty Queen at isa pang Beauty Queen na budol na gumanda ngayon, kinain ni Rob. Screenshot video meron, shinare. Tapos meron ding ayon pa sa source, ducks daw itong si Guy. Kaya pala gustong-gustong kainin ng mga girls. Talaga pa? Ducks daw. Ano kaya ibig sabihin ng ducks? Ang alam ko sa ducks ay dakila. Dakila, right? Daku. Sabi ng mga Bisaya, daku. Ang dakila ay, ano nga dakila? Dakila ka something. Parang, di ba, kasamba-samba, ganon? Bahala ka dyan. Okay, ang gwapo ni Guy. Mamaya pag-usapan natin, pati yung alleged jowa ni Sandro, delikado dito. Mamaya yon. Sabi ko na yun, dami ko ni ready Cutie-cutie. At saka, maganda ang build, maganda ang katawan, malaman, baka lahat ng laman, malaman. Yes, gusto niya yan. Ito ang screenshot ng message ni Beauty Queen. You didn't reply on Telegram. Meron ka na naman na pick up na ibang girl, no? Ay,
possessive. Itong si Beauty Queen, jowa na ito ng politiko. Nag-birthday pa nga siya sa ano, diba? Sa palasyo. Ayun nga ang picture. Oo. Kaya siya nakapula rin siguro dahil birthday niya. At itong mag-asawa sa gitna, talaga namang ipinaghanda ng bonggang-bongga. May pa-cake pang bonggang-bongga. Ano, didikit pa kayo? O sige, magsama-sama kayo. Magkakauri ba kayo? Nagtatanong lang. So, babaita naman, may jowa ka na eh. Politiko pa na kilalang kilala eh. Mayaman pa, hindi ka kontento. Well, normal naman siguro yan. Yung infidelity sa mga panahon ngayon, normal na no, kalakaran na rin. There are too many fishes in the sea kasi mga ate at kuya eh, di ba? Apakaraming isda. So many fishes, so little time. Ganun ba yun? Ang daing isda, ang daming saba, napakakonti ng panahon. Ano ganoon? Collect and collect ng saba and fishes. Ganun ba yun? Collect ng hito. Hito, bahala kayo dyan. So, call ka, may sabihin ako. Okay. Screenshot ito. So, yung blue part ay, ang pagkakaalam ko mga ate at kuya, yung asawa nung Rob, yung lalaking malaki ang biyaya, na gwapo, artista rin yun. Artista nga ng GMA daw. So, may asawa na. And then siguro, I don't know, baka naiwanan niya yung phone niya na na-unlock. Baka facial recognition habang natutulog siya, ginanon lang ng asawa, malay natin, di ba? Pwede naman yun eh, facial recognition na phone. Or maybe, fingerprint scanner, baka ba natutulog si lalaki, ginanon ng babae, ay, mag-ingat-ingat. Anyway, pagka kayo may asawa na, na dapat milagro. Ay kaya lang, alam niyo naman sa showbiz, 'di ba? Nagsasama-sama ang mga magaganda at mga gwapo. So ang tukso, ang lala-lala. Kita ko 'yan mga ate at kuya kasi when I was a makeup artist for some of the programs at GMA7, naging part-time makeup artist ako ng GMA mga ate at kuya. Hindi ko nababanggit ko ba 'yan noon. May mga programs noon ng GMA na nagpa-part-time makeup artist ako, nakadalawang punta ako diyan eh. 2 gig sa GMA. Alam niyo yung mga mga models, mga backup dancers, ang kakate. Ay ang gagwapo at ang gaganda ng mga 'yan. Tapos syempre may mga artista din, 'di ba, nakakasalamuha nila. Kapag sila lang sa mga tent, nag-aano sila, nagje-jerjer. Doon ko narinig yung salitang jerjer. Kailan ba yung jerjer? Mga early 2000, sabi sa akin ng model na mini-makeupan ko, Maui, nag-jerjer kami kagabi sa tent, sabi nung model. Anong jerjer? Anong hindi mo alam ang jerjer? Iakla ka, sabi sa akin. Hindi ko talaga alam. Probinsyana nga ako mga ate at kuya. Ang jerjer pala parang salitang bakla din yan, or 'di ba? Salitang parang slang words or salitang balbal. Slang nang ibig sabihin ay jugjugan, tusukan. Ganitechiwa. Kung hindi ganitechiwa, ganitech. Sabi sa superstore, ganitech daw. Anong ganitech? Di ba ganun yun? Kaloka. Yun pala yung jerjer. Malay ko, probinsyana ako eh. Doon ko yung natutunan sa Maynila. So, yung blue part, ito siguro yung message ni Rob. Kasi sa phone niya nakuha yung screenshot, di ba? Ang hirap pa namang imposibleng, medyo kaya kong gawin, mangdaya ng screenshot or i-edit, i-chop-chop, tapos pagmukhaing totoo. Pero ang mga ordinaryong tao, hindi yan, di ba, yung karamihan sa atin, hindi naman marunong mandaya ng screenshot. Basta pag ni-screenshot mo at kinrap mo, okay na yun. Yan ang alam ng marami. So most probably itong screenshot totoo. So yung blue part na yan, yung blue na message, yan yung message ni Rob. And are these the reply of jowa ni politiko na beauty queen? Na ang apelyido ay Waging-Wagi. Tapos si politiko rin, Waging-Wagi rin ang pangalan. Englishin mo lang yung wagi, di ba? Okay. Wait, kain lang. Sabi ni lalaki, call ka. Call ka, beauty queen. May sasabihin ako. Sabi ni beauty queen. Tama ba? Tama ba ito? Wait, kakain lang. Call ka na. Sabi niya, baka marinig. Rob, what if seryoso? Delete ka.
sabi ni lalaki, delete mo ang buong convo. Kasi nga pag na-screenshot, di ba? Kapag na-screenshot at di mo binura, may copy yung screenshot. Kaya dapat sa pag-chat daw, i-delete daw ang conversation. Kung ano yung posible na maging resulta, andyan ka pa din sana. Sana kung ano maging resulta, andyan ka pa din, kinakabahan na naman ako. Ganyan na nga ang sitwasyon. Ay, kay Budol ito. Or maybe nakatag lang kay Budol. Sino ang nabuntis nung lalaking malaki ang banana? Yung jowa ng politiko o si Herlin Budol? Ha? Anyway, meron pa yata. Ito, may pregnancy test. Natusok ng bonggang-bongga at baka nabuo. Pinicturean pa yung pregnancy test. Pinost na talaga yung screenshot. Ito yung post ni Rob, probably on Facebook. Nakatag yung Rob Gomez, Herlin Budol, Roblin. So, parang love team ni Rob at saka ni Herlin Budol. Ito yung conversation nila na shinare. Okay, convo. Puntahan na lang natin yung kay Herlin. Ito yung jowa. Isa dyan ay jowa ng politiko, isa dyan si Budol, gumanda na apakaganda. And then may mga iba pang babaeng beauty queen. May iba pang minessage, and that's the guy. Mukhang malaking lalaki, no, na parang magaling kumain ng putahe. Magaling kumain ng putay. Putay tuloy. Kay Jipon daw yung pregnancy. Budol, lagot ka. Wag na, kung mamaya ate pag-usapan. Si Budol yun. Pero itong message na to ay galing sa jowa ng politiko. Ayan naman, kita naman, di ba? Eto. At nag-react nga dito si Direk Daryl. Ayan ha. Sabi yung kay Direk Daryl. Ito yan, di ba? Grabe, sa isang chat kasama agad ang Valenzuela, Taguig at Makatikang babae ka, sabi, waiting for pateros kung saan maraming itlog. Pateros. Mahilig sa itlog si beauty queen. Diyos ko po. I-zoom natin. Dito daw sa isang message ni girl sa lalaki ay napagsama-sama agad ang lahat ng lugar na yon. Kaya mo pumunta that early, 7 a.m.? Apakaaga naman, nasasabik na. Alas 12 ng hating gabi niya chinat. 12:37 a.m. So, iidlip lang ng konti si beauty queen. Idlip muna ako, mamayang 7 a.m. Punta ka na. Ganon? Brought my dogs here sa Makati. Makati talaga. Taray. Let me know para I can go back to dinala niya yung aso niya sa Makati ng hating gabi. Tama ba? Kaloka ito. Let me know para I can go back to BGC early to see you before I leave at 10 a.m. May lakad si girl ng alas 10 ng umaga. So, kung makakapunta ng umaga si lalaking malaki ang sandata, babalik siya sa BGC. Social naman ng place to be. Ang daming artista dyan sa BGC. Gusto ko ang gumala dyan eh. Sabi ni girl, he's not here. He's in Valenzuela. So, wala si politiko. Wala. Kung hindi nyo kilala si politiko, kilala ang kanilang restaurant nila na parang may mga litsunan. May mga siniserve silang lechon. Negosyo nila yan, restaurant na lechon ang specialty. And dyan yan sa lagpas ng Ilog Pasig, malapit sa headquarters ni Kuting. Kitang-kita ko ang pangalan doon ng negosyo ni politiko na senador. Kung di nyo pa rin alam, bala kayo dyan. So kaya siguro kaibigan ni Kuting yung senador kasi nga, di ba? Lapit lang sa headquarters doon ni Kuting. Berna. Anyway, ano pa? Kaloka ito mga kuya. He's not here in Valenzuela. Solo ni girl ang Anes. Baka condo sa BGC. Girl! Or maybe condo ni girl talaga yun. Girl,
May mga CCTV ang mga condos, ang mga building dyan sa BGC. Pag nakita na si lalaki pumasok sa condo mo, paimbestigahan ni Senador yan. Papatawag yan sa Senate hearing. Ano yan, Major Colette? Ano yan, kaloka, di ba? And then blah 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 blah. Ano yan? Ha? Anong climax? Climax? May climax na naganap. Oh. Iba na iyan. Iba na yan sa movie ni Direk Daryl. Anyway. Alright. So sabi nga po ng iba, mga ate at kuya, 'di ba, parang norm na ngayon yung pagiging infidel, yung pagiging taksil, yung pangangaliwa, parang normal na daw. Which is not supposed to, lalo tayo pinagmamalaki natin na Christian country tayo. Kaya lang syempre, sabi ko nga, there are too many fishes in the sea, 'di ba? Maraming options. May social media, madali ang communication. Mag-scroll ka lang, mag-swipe ka lang, 'di ba? Sa mga social media, sa Facebook, sa Instagram, maraming tukso, and then accessible ang tukso. Kaya lang syempre dapat nag-iingat ang lahat. Uso ang screenshot. 'Di ba? Magkakabukingan talaga. Ang sabi ni Rob, teka lang ha. Nga pala about the birthday, ito. Naku, may kita ang mukha. Pero anyway, hindi ko naman sila pinapangalanan, di ba? Ito yung blow the candle sa palasyo, mga ate at kuya. Si politiko, jowang beauty queen, ito yung birthday niya sa palasyo. So, where was I? Pinoportray kasi ng mga politiko na parang ang bobongga ng kanilang image, di ba? Hindi naman natin masisi si lalaking politiko kung ang kanyang jowa ay talagang, 'di ba, gustong ngumuya ang bibig, gustong kumain. Hindi naman kasalanan ni politiko 'yun. Ano bang kasalanan niya? Baka hindi lang talaga siguro satisfied si beauty queen. Sabi nung Rob nga pala, disclaimer, or whatever, just to put it out there, yung yung Facebook page daw ni Rob, or yung account daw, or yung cellphone itself, yung cellphone daw ni Rob ay wala sa kanyang possession. So ibig sabihin na hack yung phone niya, or maybe yung asawa nga yung nag-post ng mga screenshots. So ay kahit na wala sa possession, ito, nakita ko. My phone is still not in my possession. Nag-post siya sa kanyang page or maybe sa account niya. Is it an account? Okay, maybe a page. Maybe it's a Facebook account. Sabi ay nasabpina na raw. Sabi ni Sas, nasabpina na ang cellphone mo sa Senate. Iimbestigahan ka. Lagot! Si Rob kasi ay artista. Wala, 'di ba? Manok na ang lumalapit sa palay. Palay na ang lumalapit sa manok. Manok na malaki ang pangangatawan, palay ang lumalapit, syempre tutuka yan. No, ang palay naman ito kirengkeng. Syempre, ayan na, 'di ba, nakahain na ang biyaya, tutusukin na lang. Tutukain pala, tutusukin tuloy. Nasabi na daw ang cellphone mo sa Senate, lagot ka, Rob. Politiko ang nakabangga mo 'di ba? Hindi rin natin masisisi sa lalaki. Ano kaya ang mangyayari sa relasyon ng magjowa? At didistansya kaya si Sexy Ma'am Shi at saka si Pussycat sa mga taong nai-involve sa iskandalo para hindi rin sila mapahiya? Kasi alam nyo na, di ba, may mga usapin ng mga orgy. Sabi ni Miss Marlica, may mag-orgy Charot. Nakakaloka. Ano sa tingin nyo? May kinabukasan pa ba? Pangangatawanan pa rin ba ang relasyon? Maghihiwalay na ba? Magiging kasiraan ba ito sa political career ng politikong involved? Or papatawarin niya para naman hindi siya, 'di ba? Papatawarin niya at para matuwa ang botante sa kanya. Nakakaloka. Ang hirap maging politiko, 'di ba? Punong-puno ng pagkukunwari. Ang hirap din maging beauty queen, malinis, nakakorona ka pa, prestihiyosa, sinasamba, tinitingala, tapos sumusubo ka lang din naman pala ng
malalaking responsibilidad. Charot. Ano sa tingin niyo? May kinabukasan pa kaya silang dalawa o si Rana dahil sa Makating Bunganga? I-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.